aming TV special tungkol sa Tablas Island, Romblon. Kakaiba ang Tablas. Ito ay isa sa mga isla na bumubuo ng Romblon. Maganda rito. Madaming white sand beaches, tahimik at simple ang buhay. Kung pagod ka na sa Boracay, dumalaw ka sa Tablas Island na less than 20 kilometers from Boracay. A place to truly get away from it all. An island dream. So, it's Tablas Island. It's only like 1 hour away from Boracay. Have you been to Boracay? No. Not yet. Not yet. Don't go there anymore. No, it's better here. Better here. Recap muna natin yung part 1. Dumating ako sa Tablas sa pag-iimbita ng kumparing Chris Beck na may-ari ng resort dito, Tablas Fun Resort, specializing in extreme adventure sports. Sa'yo ba yan? Is that yours? Is that yours? Push. You wanna lie down? Come on, lie down. Come on, lie down. Come on. Kaname, do. Kaname, bilis. Maghanap tayo ng ibang makakausap. Beautiful. I've never seen as many amazing beaches as here. The sky is always amazing, sun is shining, and most important, it's about the people, and I think people are fantastic. I heard a while ago that you had plans. You have plans of setting up something here in Tablas. Yes, that's my ultimate goal. That's what I'd like to do. Why do you do it alone? Why don't you do it with? I will not do it alone. Really? Si Dr. Efraim, hindi lang yan basta doktor ha. Ibang klase si Dr. Efraim. Hindi taga rito yan. Bakit nagustuhan niya rito? Yung misis nga niya, taga rito ang misis niya. Pero yung misis niya, mas gusto niya magtrabaho sa Maynila. Bakit, Dok? Ang bata-bata mo ba? Mo ba hinahanap yung mga masarap sa Maynila? Maraming opportunities dito eh. In what sense? Pakita ko yung mga bundok na yon. Yung mga bundok na yan. Kalbo yung mga yan. Noong araw. Hanggang ngayon kalbo pa eh. Kalbo pa rin, oo. So Okay. what we do is we lease the land kasi for progress necessity pa rin ng Kahoy. yung kahoy o yung So, mga ganun. where's the money there? How do you make the money there? You planted trees, you leased the land. Where's the money? Actually, kausap ko naman si Governor. Basta siya magpo-provide ng labor, tapos kami, magtatanim lang kami. Yung sinasabi kong percentage na anihin namin, yun yung ililiquidate. Yun yung ililiquidate. Yun ang ROI, kumbaga. Yan ang mga tao dito sa Romblon. Young, bright, concerned, they love the country. Kaya ako hindi ako maalis dito sa Pilipinas. May pag-asa ang bayan ito. Nakipag-party ako sa luxury resort ng Villa M. Namasyal sa White Sands ng Aglicay Beach Resort. At bumisita rin sa By the Sea Resort na ari naman ng mga Italianong sina Flavio at Chiara. Nagsimula ako ng isang malalim na diskusyon. Sino may girlfriend rito? Wala pa. Natutong mag-dive ang kumpare kong si Steve Rice. Pinagmamalaki ni Flavio ang mga native produce ng Tablas. Marlboro is Mokol. Marlboro. Yes. But this is very good. It's like Havana. 1 peso each. 1 peso each? Of course, we had a pizza fit for a queen. No more. Simple. Now it's time to explore and experience the real Tablas. Nandito tayo sa pamilihang bayan ng Odyongan, Romblon. Dito ka makakabili
ng okay na fresh seafoods. Maya-maya? Opo. Maya-mayang medyo maya-maya lang. Sa Gisihon, Ito ang maya-maya. Ito, yung tinatawag na yan, Rawan, magkano kilo rito sa maya-maya mo? 180. 180. Ito, tatandaan ko, tatanggalan ko ng kaliskis. Pag hindi na 20 yan, magkano? Magkano kilo rito? Ha? Magkano ito? 120. Wala nagtawad ito. 120 talaga. Okay. Kahit nasa presyong Amerikano ko naman eh. May timaw, mata. Hindi naman ako Amerikano eh. Presyong Pilipino. Magkano? 120. 120, sariwang-sariwa pa yun. Kaninang umaga, nagsasalita pa ito eh. Pero pag hindi mahal na araw, parang Dito naman sir, dito din naman yan sir. Kasi pag marami naman isda sir ay mura naman. mura din. Okay. Mahal na kasi, mahal isda. Maliwanag ba buwan? Maliwanag ang Ayun. Dapat madilim ang buwan. No? Pumunta kayo rito, madilim ang buwan. Ako, daming isda. Pinamimigay na lang halos eh. Anong tawag sa isla nito? Lapad ano? Sa Nicolas, mas mura-mura sa San Pedro dyan. Bigyan mo nga ako ng 1 kilo. Tingnan natin, pakita natin sa manonood kung gaano kamura ang isda rito sa Romblon. 1 kilo na ba yan? Magkano yan? 60 pesos. Isa lang ito, busog ka na eh. Di ba? Lalo na kung may gulay ka, may talong, may sitaw, may bagong, 60 pesos. Oh. Mamalengke pa tayo. Kailangan din natin ng gulay. Ito, pinitas mo lang sa tuwing bahay mo, ano? Magtanim ka naman, ang galing yung tanim nito. Tapon. Ay, itong luya mo. Kilo. Mura na. That's very cheap. Itong sayote. sir, 30 lang ang kilo. Galing pa sa Baguio, Tagaytay. Itong patata. Sada 60 lang sir. Ang kilo. 60. Ito. Pinipig na dito lang. Huwag mong linalang yan, ha? Ay, siyempre. Magkano to? Yan ay tinatakal yan. Yan ang baso. Magkano takal? 10. Ay, hindi nyo alam ang negosyo. Bakit? Ang mahal na sa Luzon. Bakit? 3,000 ang isang salop. Ay, di. O, sige. Oo, ubusin ko na, ha? O, sige, sa 3,000. Oo. Pwede kong tikman. Tikman ko. Pwede. Pwede. Itong pwesto nyo, ilang square meters yan? Ilang square meters? 2 by 2 square meters eh. Pati yung kabila, sinakop mo naman. Di yata siya niya. Ito lang yan, ito lang. Extension. So, 100 a day. Ay, hindi. Magkano ba yan? 10 pesos a day? Ang bayad mo lang dyan? O baka buong palengke kayo ng renta. 10 pesos a day? Tapos nakakalimutan pa magbayad? Hindi. Patang mahal naman ang palinda mo. Okay? Libot-libot muna tayo sa Udyongan. Historic ang munisipyo na ito. Noong panahon ng Japanese occupation from 1941 to 1945, ang Udyongan ay ginawang headquarters ng Philippine Resistance Movement ng probinsya. At may mga historic building din dito, tulad nitong Heritage House. Dahil Romblon ito, makakakita ka ng mga tindahan ng marmol. Kasi, bigati ng Romblon sa paggawa ng marble products. Marble. Kung bibisita ka sa Udyongan, pwede kang mag-stay sa Harbor Chateau Condotel and Beach Resort. Katabi niya, yung dagat. Sabi nila, maganda yung sunset na makikita dito. Malapit lang sa Harbor Chateau, ang Port of Udyongan sa barangay ng Poktoy. Kung bibiyahe ka sa Tablas Island, pwede mong sakyan itong Montenegro Lines Ferry galing Batangas, papunta dito sa Port of Udyongan. About 1.5 hour drive from Udyongan is Tablas Airport in Tugdan. Nakilala ko dito sila Janet at Kit Wagner. Galing silang South Africa
Ngunit, pinili nilang tumira sa tablas. We love the island and the weather, and we are going to retire here until we die. Lumilipad ang CA at ang Zest Airways from Manila to Tablas and vice versa. From the airport, bumiyahe ako sa hilaga ng Tablas, kung saan mahahanap ang San Agustin. Ito ang gateway papunta sa isla ng Romblon. Ito ang Mount Payo Opao, ang pinakamataas na bundok sa Tablas Island. Katabi niya, ang napakakalmado na Bayo ng Carmen. Gumagawa ng walis, saka dyan o, bayan. Isa sa mga industriya dito sa Tablas ang paggawa ng walis tambo. Bago ka makapahimo. Ito ang operation ni Baybelin Mores sa munisipyo ng Calatrava. Ang tutuusin, maraming produkto dito sa Romblon. Hindi lang bato kasi pag sinabi mong Romblon, marmol eh. Marami pa palang produkto. Tulad nitong walis na ito na sa buong Pilipinas ginagamit ito. Kayo na lang gumagawa yata nito eh. Kaya alalahanin ninyo, yung mga pag kayo nagwawalis, itong sila may bili na gumagawa niya. Taga Romblon. Calatrava. Calatrava. Ayan. Okay. Okay. Sa likod ko, yan ang kanilang conference hall. Kumisan ginagamit yan sa mga seminar. Pero kita nyo naman ang shape, di ba? Ang barko, ang kanilang motif dyan. Mukhang barko talaga. Mukhang ginawa na yatang kitchenette. Oh, yan. Dito sa bayan ng Calatrava yan. Bayan ni Manny Martinez, youngest delegate to the Constitutional Convention of 1970. Tiga rito po yan, kaibigan natin. Pispan lang pala ito, kala ko ilog. Balik ako ng Odyongan. Dami kong napuntahan. Nakakagutom. Saan kaya okay kumain dito? Yung mura. Dito sa Odyongan, Romblon, wala kang pera? May problema. May barya ka lang, kakain ka na. 20 pesos to. 20 pesos. May kasama pa sabaw. May sabaw ba ka po? Marianin nga. Tikman ko nga yung yung 20 pesos mo. Pwede po ba? Opo. Titikman po Masarap natin. yan. Titikman po natin yung mga taga-Amerika dito sa akin. Sa Amerika, sa'yo kumakain? Ay, yung mga friends ko, mga balikbayan. O ano, parang baka? Ay, masarap. Sabaw na mainit na sa order. Hindi na masama, 20 pesos. Anong gusto nyo? Angus beef? Gusto natin ang sabaw ni Aling Percy. Yung palang sabaw. Ano to? Beef? Beef? Siguro baka po talaga itong baka yan. Papakatay ko kasi ang dalito ng baka. Nansong? Nansong baka? Hindi na masama yan. Talagang dito lang sa Romblon niya, Aling Percy. Dito sa Odyongan, Romblon. Barangay Liwanas. Talaga naman, pakapagod ni Aling Percy. Percy, galing. Kung naghahanap ka ng murang pagkain dito sa Odyongan, tanong mo lang kung saan makakabili ng student meal. O, pumunta ka na lang kaya kay Aling Persis. Nandito tayo sa elementary school ng Patoo. May medical mission ngayon na sponsored ng Nothing to Lose Foundation, isang American charity. Galing US ang mga doktor na nandito para sa medical mission. With me, Dr. John Lowen of Nothing to Lose Foundation. Tatlong taon na pala silang pabalik-balik dito every year. Same month? Do you come here same month? Every year? Yes, so every year we come to the United States. This year we have a team of 11 doctors and nurses, and we have one dentist, all from the U.S., and we're part of the Nothing to Lose Foundation. It is a foundation-sponsored medical and dental clinic focusing on this elementary school in Barangay Patao. Socioeconomically, it's difficult here. There's lots of poverty in this specific area,
And because of that, we have done some actual research and in the last 2 years, and we have found that the school has actually done their own independent research aside from us. Both have discovered that there is about a 70%, so 70% of the students at the school have malnutrition. So the malnutrition is a very, very Critical. it's very critical and it's very difficult to combat. As part of that, we've started Nothing to Lose Foundation has started a feeding program at this school that gives some lunches a few times per week to the students. And we also have supplied multivitamins and iron supplements to the students of the school who need them. Just yesterday, I saw 3 children from the same family locally. And last year I saw the children and the hemoglobin was very low, meaning they were very anemic because of the malnutrition. This year they came to the clinic and we measured them again. We did the blood test again and we found that they had improved a lot. But our staff, which includes the nurses who function in the school district, they dispense the iron to the children all year long, and they've been doing that, and so we notice improvement because of that program.